Kabanata 231. Maipakita lang ni Layla ang kanyang mapuputing balahibo at mahinang tumugon, "Ina, babalik ako mamayang gabi." "Pumalik ka mamayang gabi." Joke ba ito? Nakita ni Madam Vanderbilt na natatakot si Layla na ma-reject ni Stephen at pinandilatan niya ng mata si Stephen na kanina patahimik. "Since you've called your wife back, then live your best life with her." Ano ang sasabihin ng publiko kung malalaman nila na ang iyong asawa ay pumupunta rito sa araw at pagkatapos ay umuwi sa kanyang sariling bahay sa gabi araw-araw? "Ina, huwag mong sisihin si Steph. Problema ko ito." Inako ni Layla ang lahat ng sisi sa kanyang sarili, nag-umapaw ang imahe ng isang mabait at matinong asawa. Ibinaba ni Stephen ang tasa ng tsaa. Kahit na hiniling niya kay Layla at sa kanyang anak na bumalik sa Vanderbilt Manor, ang peking pagbubuntis ni Layla ay isang bangungot sa kanya. Gayunpaman, nang makitang ang saloobin ni Layla ay talagang umabot ng 180 kamakailan, dahan-daang sinabi ni Stephen, "Dahil nakabalik ka na, maaari kang manatili dito mula ngayon." Kung tutusin, hindi pa natatapos ang diborsyo, at hindi maiiwasang mag-imbita ng iba na magtsismisan kung ito ang mangyayari. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Layla. "Okay, pagkatapos ay mananatili ako dito mula ngayon." Biglang nakatanggap ng tawag si Stephen. "Mr. Zedan." Naalala ni Madam Vanderbilt na determinado ang kanyang anak na ilipat ang kanyang share sa Vanna kay Maisie kagabi sa sandaling marinig niya ang apelasayon, kaya ang kanyang ekspresyon ay lumabos sa isang iglap. May sinabi si Stephen kay Mr. Zedan, tumayo, at umakyat. Nagngangalit si Madam Vanderbilt nang makita ito at mapait na sinabi, "Stephen, ang bastard na ito, talagang plano niyang ibigay ang kanyang equity ni Vanna kay Maisie." May naisip si Layla. "Ang tanging layunin ko sa pagbabalik sa Vanderbilt Manor sa pagkakataong ito ay upang mabawi ang lahat para kay Willow." Si Stephen naman, hindi man lang siya nagdalawang isip bago ako tinalikuran sa kabila ng ilang dekada ng pinagsamahan. Kaya, wala siya sa posisyon para sisihin ako sa pagiging walang awa. Sinadya kong binanggit si Vanna sa ospital para mahikayat ko si inay na magdulot ng kaguluhan kay Maisie. Hanggat hindi maaaring manatiling walang ginagawa si Maisie, natural na hindi niya kayang harapin ang aking mga gawain sa Vanderbilt. At kagabi, nakipagsabuatan si inay kay Yanes para kausapin si Stephen na ilipat ang kanyang equity sa walang kwentang brat na si Hector. Napaatras na iyon kay Stephen sa isang sulok. Gayunpaman, napagtanto ko rin na may bagay si Yorick sa akin noong binuhusan ko siya ng tsaa kahapon. At talagang nagpin siya nang bigyan ko siya ng ilang sign sa dining table. Dahil parehong gustong ipaglaban ni Inay at Yanes ang shares ni Vanna kay Maisie, maaari silang magkaroon ng arena. Gagamitin ko si Yorick para maabutan silang lahat mula sa mga anino habang nakikipagkompetensya sila sa isa't isa sa isang deathmatch. Anyway, maaaring kami na lang ng anak ko ang natitira sa Vanderbilt sa katapusan ng panahon. Si Maisie, na nakaupo sa kanyang opisina, ay nakita ang text message na ipinadala ni Mr. Zedan at napagtanto na ibinigay lamang ng kanyang ama ang kontrata sa kanya para sa pag-iingat. Pinili rin niyang magpatawag ng pulong sa pagitan ng lupon ng mga direktor upang ipahayag ang tagapagmana ng kanyang equity kinabukasan. At kung magagawa ito ng kanyang ama, halatang may hinala rin ito tulad niya. Siguro sinusubukan niyang gamitin ang board of directors para tumahimik si Madam Vanderbilt at ang iba pa. Kung iyon ang kaso, dapat niyang bigyan ang kanyang ama ng isa pang tulong bilang isang anak na babae. Nakatanggap ng litrato si Yanes. Ang nasa larawan ay si Stephen, at papasok siya sa isang law firm. Nang makunan ang larawan, nilinggan ito ni Yanes at tinawag agad si Madam Vanderbilt. Alam ni Madam Vanderbilt na lumabas na si Stephen noon pa man. Tila nagpunta siya sa abogado upang madraft ang kontrata sa paglilipat ng equity. Inay, kung talagang ibibigay ni Stephen si Vanna sa slot na iyon, ano pa ang maaasahan ng mga Vanderbilt sa hinaharap? Pagkatapos ay idinagdag niya, Inay, kailangan mong isipin si Hector. Ang negosyo ng Vanderbilt sa Coralia ay wala ng kaso. Nasa hustong gulang na si Hector. Makakaasa lang siya sa kumpanya ng kanyang tiyuhin sa pagkakataong ito. Ang Vanderbilts ay maiiwan lamang ng mas malaking kapital kung si Hector ang pumalit kay Vanna. Kabanata 232. Nakinig si Madam Vanderbilt sa sinabi ni Yanes. Noon pa man ay pinakamamahal na niya ang kanyang nag-iisang apo, ngunit ngayon lang ibibigay ng kanyang anak si Vanna kay Maisie, kaya paanong hindi siya mabalisa? Ngumuso siya. Dahil hindi natin mababago ang kanyang isip, aagawin natin ito sa ilalim ng mesa.
Pumunta si Madam Vanderbilt sa law firm at hiniling ang kontrata sa paglipat bilang ina ni Stephen kinabukasan. Ibinigay sa kanya ni Mr. Zidane ang draft ng kontrata ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay tinawagan ni Mr. Zidane si Maisie pagkaalis ni Madam Vanderbilt. MS, lumapit si Vanderbilt, isang babae na nagsabing siya ang ina ni Mr. Vanderbilt at hiningi ang kontrata. Ibinigay ko na sa kanya, ulat ni Mr. Zidane. Sinabi na sa kanya ni Maisie noong isang araw na ibigay na lang niya ang pinal na draft ng kontrata kung may hihingi sa kanya ng kontrata. Pagkatapos ng lahat, ang anumang hindi epektibong kontrata ay lalabas lamang na isang stock ng basura kahit na ito ay mahulog sa maling mga kamay. Ang tunay na kontrata ay maaari lamang makuha ng mga awtorisadong tauhan. Ngumisi si Maisie at nagpasalamat. Salamat sa iyong pagsusumikap, dalhin ang iyong pinakamahusay na kakayahan sa pag-arte sa makalawa. Umaasa ako sa iyo na ibigay sa lahat ang pinakamagandang live show ng kanilang buhay. Matapos tapusin ang tawag, hindi maiwasang mamula ang mga mata ni Maisie. Sisiguraduhin kong makikita ni Itay ang lahat ng tunay na kulay ng kanyang tinatawag na pamilya ng lubusan sa pagkakataong ito. Makalipas ang 2 araw, sa Vanna Jewelry, ipinatawag din ng mga Vanderbilt ang pamilya ni Yanes sa meeting room. Ang ilan sa mga nangungunang pamamahala ay naruroon sa silid ng pagpupulong habang binalak ni Stephen na ipahayag ang tagapagmana ng kanyang mga bahagi ng Vanna Jewelry. Walang pagtutol ang nagmula sa nangungunang pamamahala ng ipahayag ni Stephen na ang kanyang equity sa Vanna Jewelry ay mamanahin ng kanyang anak na babae, si Maisie Vanderbilt. Si Madam Vanderbilt, na nakaupo bilang isa sa mga panauhin ng karangalan, ay bamantong hininga at tumutol, nakikiusap ako na magkaiba. Ina, dapat ay nasaksihan mo mismo. Lahat ng nasa board ay tinanggap si Z dahil nakumbinsi niya ang lahat sa kanyang kakayahan. Ano pa ba ang irereklamo mo? Pinili ni Stephen na idaos ang pulong na ito dahil umaasa siyang susuko na ang kanyang ina, kuya, at hipag mula ngayon. Hinampis ni Madam Vanderbilt ang mesa, tumayo, at napabulalas, si Vanna ay kabilang sa mga Vanderbilt. At narito ka, pinapayagan ng isang babae na ikakasal sa ibang pamilya at talikuran ang mga Vanderbilt anumang oras na magmana ng kumpanya. Nagpaplano ka bang ibigay ang kumpanya sa ilang random na pamilya maliban sa Vanderbilts? Dahil sa sinabi ni Madam Vanderbilt, nagkatinginan ang lahat ng top management na nakaupo sa gilid. Ang ilan sa mga manager at direktor na may mga anak na babae ay labis na nasaktan sa kanyang pahayag. Isang babaeng ikakasal sa ibang pamilya at talikuran ang sarili niyang pamilya. Iyan ay medyo kontrobersyal, hindi ba? Kinagat ni Stephen ang kanyang mga bagang. Hindi na siya mabaigaw sa pagmamatigas ng kanyang ina. Ngumiti si Yanes at pilit siyang kinukumbinsi, oo, Stephen, sayang naman kung ibibigay natin ang napakalaking kumpanya. Ikakasal na rin si Z sa iba sa hinaharap. Dagdag pa, hindi niya kailangan ang kumpanya. Sa tingin ko ikaw ay dapat. Kahit hindi kailangan ng anak ko, hindi ko ibibigay sa iyo ng libre. Matigas na putol ni Stephen kay Yanes na ikinahiya naman ni Yanes saglit. Nakatingin lang siya sa asawang si Yorek. Napangiti si Yorek. Steph, hindi palaging si Yane ang pinakamatinong tao sa kwarto, kaya huwag mong isapuso ang kanyang mga salita. Nang makita ni Yanes na walang kinikilingan ang kanyang asawa sa kanyang sarili at sinabing hindi siya matinong tao, naging malungkot ang kanyang ekspresyon dahil sa galit. Kung ikukumpara sa pagkabalisan ni na Madam Vanderbilt at Yanes, mukhang kalmado si Yorek. Di nila kasalanan na hanggang dito lang sila tumitingin sa hinaharap. Kaya ko lang tumingin sa kabila nun. Si Z ay nakasama na si Mr. Goldman, kaya wala akong maidudulot na mabuti kung sasaktan ko ang aking kapatid ngayon. Ang katigasan ng ulo ni Nanay at Yanes ay hindi hihigit sa isang magandang halimbawa ng kakulangan sa paningin at makitid ng isip ng mga babae. Ang gusto lang ni Madam Vanderbilt ay makuha ang equity para sa kanyang apo, at wala siyang pakialam sa mga paraan na kailangan niyang gamitin para makamit iyon. Sa oras na ito, pumasok sa silid ang isang taong nag-aangking abogado. Matapos makita ang abogado, buong pagmamalaki ni Madam Vanderbilt kay Stephen, huwag mo akong sisihin. Lahat ng ginagawa ko para sa Vanderbilts. Kabanata 233. Ano ito? Hindi inaasahan ni Stephen na kumuha din ng abogado ang kanyang ina. Kumusta, Mr. Vanderbilt? Ako ang abogado ni Madam Vanderbilt, si Mr. Hedler. Ipinagkatiwala sa akin ni Madam Vanderbilt na sumama sa kontrata ng equity transfer ni Vanna. Mangyaring tingnan mo ito.
Natigilan si Stephen at hindi maiwasang lumabo ang ekspresyon ng mukha niya nang makitang nagbago ang opisyal na tagapagmana na binanggit sa share transfer contract. Si Hector na ngayon. Ang sinumang nakakaalam ng isa o dalawang bagay tungkol sa anumang kontrata sa paglipat ng bahagi ay makikilala na ang kontrata ay peke sa unang tingin, kaya paanong hindi magagawa ni Stephen? Anak, dapat nakita mo na. Malinaw na binanggit ang pangalan ni Hector sa equity transfer contract na ito. So, bakit may kinalaman si Vanna kay Maisie? Gumuso ng masama si Madam Vanderbilt. Kung hindi dahil sa kanyang panganay na manugang na si Yanes, na nagpaalala sa kanya tungkol sa ganoong pamamaraan, sinamantala ni Maisie ang butas na ito para makuha ang shares ni Vanna. Anyway, ang kontratang ito ay ibinigay ng kanyang anak, at nag-hire lang siya ng ibang tao para gumawa ng ilang maliliit na tweak sa nilalaman nito. Umagalpak ng tawa si Stephen dahil sa naipon na galit. Galit na galit siya sa ginawa ng kanyang ina sa ganoong paraan para pigilan siya. Ang nakita niyang nakakatawa ay ang paggamit nito ng mura, hindi makatwiran, at sobrang walang muwang na paraan. Muling itinulak ang pinto ng meeting room. Sinamahan ni Mr. Zidane, pumasok si Maisie sa silid na nakaitim na damit. Nakasuot siya ng gothic snake ring bracelet na siya mismo ang nagdisenyo. Ang kanyang mga hikaw ay hugis ahas din upang tumugma sa pulse areas, habang ang retro scarlet lipstick ay ginawa ang kanyang masisela na mga tampok ng mukha na mukhang mas mahusay na tinukoy. In short, she looked stunningly gorgeous. Mababa ang tingin ni na Madam Vanderbilt at Yanes kay Maisie na ganito ang suot. Mukha siyang malisyosong vixen noong una. Sulyap, medyo na-guilty si Madam Vanderbilt nang makita niya si Mr. Zidane, pero wala siyang dapat ikatakot kapag naisip niyang anak niya pa rin si Stephen kahit anong mangyari. Paumanhin, tatay, medyo natagalan ako. Lumapit si Maisie sa gilid ni Stephen, at dama po ang kanyang tingin sa equity transfer contract na nakalatag sa mesa sa sandaling iyon. Ngumiti siya at nagtanong, nakikita ko ba ang mga bagay? Bakit may extra contract? Hindi naman mukhang nagulat si Maisie bagkus ay ngumiti ito habang nagtatanong tungkol sa dagdag na kontrata. Dahil dito ay lumabo ang ekspresyon ni Madam Vanderbilt, at malungkot siyang sumagot, ano ang ibig mong sabihin ng dagdag? Hindi ba nakasulat lahat ng black and white? Talaga. Nagtaas ng tingin si Maisie at tinitigan si Madam Vanderbilt. Bakit hindi ko alam na inilipat ng aking ama ang kanyang bahagi ng equity ni Vanna sa aking pinsan? Ang hindi mo alam tungkol dito ay wala sa aming negosyo. Nais lamang ni Madam Vanderbilt na ipahayag ang tagapagmana sa lalong madaling panahon at ayaw na niyang pag-usapan ang tungkol sa anumang bagay. Inihagis ni Stephen sa mesa ang kontrata. Ina, may balak ka bang lokohin ako sa peking kontratang ito? Sa tingin mo ba ay hindi ko masasabi ang pagkakaiba? Anong peking kontrata? Ito ay malinaw na sa iyo. Naging balisa si Madam Vanderbilt. Nakatanggap din ng litrato si Yanes kahapon. Bagamat hindi niya alam kung sino ang nagpadala, tiyak na ipinadala ito upang ipaalam sa kanila. Oo, Stephen, hindi ba sa iyo ang kontratang ito? Tignan mo ta, bakit ka kumbinsido na ang kontratang ito ay kontrata ni Dad? Dama po ang tingin ni Maisie sa dalawang babae. Nagkatinginan sina Madam Vanderbilt at Yanes, at saglit na naging tense ang eksena. Ito ang kontrata na ibinigay sa akin ni Mr. Hedler. Magsisinungaling ba ang isang abogado sa akin? Nabawi muli ni Madam Vanderbilt ang kumpiyansa. Ngunit sino ang maaaring nahulaan ito? Si Mr. Hedler ay nawala sa karamihan. Umisi si Maisie, nasaan si Mr. Hedler? Lola, hindi ka naman naloko ha. Hindi ako binaygo ng mga taong kinuha ko. Si Madam Vanderbilt ay ganap na nagulat sa oras na ito. Kinuha ni Mr. Zidane ang isang kontrata sa kanyang briefcase at ibinigay ito kay Stephen. Kinuha ni Stephen ang kontrata at pinagmasdan ang nilalaman nito bago ito inilagay sa harap ng lahat. Ito ang nadraft ko. Kabanata 234. Paano? Paano ito posible? Kitang-kita kita kahapon, tumayo si Yanes at nabulunan sa sarili niyang salita nang may isisiwalat na siya. Tinuro ni Madam Vanderbilt si Mr. Zidane. Ikaw ang nag-abot sa akin ng kontrata noong isang araw. Ngumiti si Mr. Zidane. Madam Vanderbilt, hindi pa kita nakikilala noon. Ikaw, how dare you claim na hindi mo pa ako nakikilala? Ikaw ang nagbigay sa akin ng kontrata nang pumunta ako sa opisina mo noong isang araw. Naaalala ko ang iyong mukha. Natarante si Madam Vanderbilt at siya mismo ang nagsiwalat ng bagay. Tama na yan. Galit na saway ni Stephen sa kanya, Nay, disappointed ako sa'yo. Dahil hindi mo ako tinuring na anak, hindi mo na kailangan pang ituring na ina.
Dapat bumalik ka na lang sa bahay mo sa Coralia. Ang mukha ni Madam Vanderbilt ay parang kamatayan, at nanginginig ang kanyang kamay nang itinuro niya si Stephen. Naiintindihan ko na, lahat. Lahat kayo ay may sabwatan. Aalis na ako. Si Giannis ay natural na hindi na maaaring manatili dito pagkatapos umalis si Madam Vanderbilt. Sa kabaligtaran, walang abala na bumangon si Yorick at dahan-daang humarap sa kanilang dalawa na para bang wala siyang kinalaman sa gulo na ito. Mabilis na natapos ang komedya dahil umalis na ang lahat ng taong kasama sa sandaling ito. Ipinadala ni Maisie si Mi. Sedan sa harap ng pintuan ng gusali ng opisina, at bamantong hininga si Mr. Sedan. Talagang hindi ko inaasahan na babaling si Madam Vanderbilt sa pamamaraang ito. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na magbibigay lamang siya ng isang peking kontrata. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na gagamitin niya ang peking kontrata para pansipikado ang isa pang kontrata para agawin ang mga bahagi. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Maisie. Pagkatapos makita ang lahat ng mga mukha ng pamilyang iyon, kailangan nating gumawa ng ilang pag-iingat. Hindi kailanman nakipag-ugnayan si Lola sa anumang anyo ng kontrata, kaya natural lang na hindi niya matukoy ang pagkakaiba ng genuine at peke. Siguro, dapat magmukhang walang magawa si tatay kapag ipinakita niya sa kanya ang kontrata, hindi ba? Pagkaalis ni Mr. Zedon sa gusali, ang maalamat na, Mi. Hedler, ang lumabas, MS, Vanderbilt, maganda ba ang ginawa ko? Tumanggaw si Maisie at naglipat ng isang tiyak na halaga ng pera sa kanyang account. Salamat sa pagsusumikap, walang anuman. Isang karangalan na maibigay ko sa iyo ang aking serbisyo. Ngumiti ang lalaki, tumanggo, at yumuko. Masaya siyang kumita ng mabilis at madaling pera. Pagkaalis ng lalaki, naglakad si Maisie papunta sa kotse at umalis. At si Willow, na nagtatago sa mga anino, ay kinuna ng eksenang ito. Noong una ay gusto niyang pumunta at panoorin ang iba na naglalagay sa isang palabas. Pero hindi niya akalain na makakatagpo siya ng ganoong eksena matapos mawala ang climax ng araw. Sa video na ito, makikita natin kung paano makakabangon ang beach na ito mula sa paparating na kaguluhan. Pittsburgh Airport. 2 luxury car ang nakaparada sa exit ng airport. Bumaba si Nolan at ang kanyang ama sa kotse, at naglakad si Quincy patungo sa labasan kasama ang mag-ama. Isang matandang may puting buhok na nakatayo lang sa labas ng airport exit ay nakasuot ng pink na vest at mukhang usong-uso. Dahil sa kanyang pangmatagalang pagsasanay sa fitness, kahit na siya ay higit sa 70 taong gulang, siya ay mukhang malusog at hindi naglalabas ng anumang palatandaan ng katandaan. Hinubad ng matanda ang kanyang salaming pang-araw, na nagpakita ng isang pares ng matalas na amber na mga mata. Ang kanyang medyo magkahalong lahi na hitsura ay nagmukhang mas bata sa matanda kaysa sa ibang matatandang tao sa parehong pangkat ng edad. Pare, matagal na po. Lumapit si Mr. Goldman Sr., at niyakap siya. Tuwang-tuwa rin si Titus, tama po ang tingin niya kay Nolan. At tinitigan siya. Bastos ka, balita ko may anak ka na ngayon. Mayroon ka na ngayong 3 apo, tugon ni Mr. Goldman Sr. Si Titus ay nanirahan sa ibang bansa sa buong taon at nagsasalita sa hindi karaniwang casual na paraan. Nako, ang galing. Tingnan mo itong anak na ipinanganak mo. Mahusay siyang maka-jackpot kahit kumpara sa iyo noong nasa kalakasan ka. Ngumiti lang si Mr. Goldman Sr. Tito Goldman, Nolan. Papalapit sa kanila ang isang dalaga-dala ang kanyang bagahe habang sinundan siya ng isang malakas na lalaki. Ngumiti si Quincy at naglakad paarap nang makita ang lalaking iyon. Hans, bumalik ka ba talaga? Kabanata 235. Sumagot si Hans, oo, bumalik kami ni Rowena kasama ang Elder Master sa pagkakataong ito. Habang naghahabulan ang magkapatid, nakangiting lumapit kay Nolan ang babae. Nolan, hindi ka pa rin nagbabago pagkatapos ng maraming taon, ha? Walang pakialam na sagot lang ni Nolan. Nang makitang malamig pa rin ang ugali nito sa kanya gaya noong nakalipas na mga taon, walang naramdaman si Rowena. Pagkatapos ng lahat, hindi nagbago si Nolan sa kanyang opinyon. Malamig pa rin ang pakikitungo niya sa lahat. Ang detachment, ang katwiran, ang lamig, at ang pagiging mapagpasyahan, ay eksakto kung bakit siya ay kaakit-akit. Talaga, hindi pa rin siya nagbabago. Kaya lang, siya ang ama ng 3 maliliit na sanggol ngayon. Napabuntong hininga si Titus. Ang batang ito ay 15 o 16 na taong gulang pa lamang noong umalis ako sa bahay para mang ibang bansa. Isang pahiwatig ng dilim ang sumili sa mga mata ni Rowena, ngunit mabilis itong nawala. Ilang taon na lang at may mga anak na si Nolan. Si Maisie talaga. Yung slot.
Nakita ni Madam Vanderbilt ang larawang ipinadala ni Willow, at ang kanyang ekspresyon ay lumabo gaya ng inaasahan. Sabi ko na nga ba, bakit may magpapadala ng mga larawan kay Giannis ng biglaan? Halatang isa itong bitag na itinakda ng slot para sa amin. Siya ay naghihintay lamang na tayo ay kumuha ng pain. Si Giannis, na nakaupo sa sopa, ay galit na galit sa maraming bagay. Bilang karagdagan sa insidente ng kanyang anak na babae, siya ay naglaro ng 2 beses sa isang hilera. Kaya paano niya hahayaan itong mag-slide? Inay, ang lugar na iyon ay isang salot lang. Hindi lamang kami ay hindi nakakuha ng anumang benepisyo mula dito, ngunit napanood din namin ang pag-abot ni Vanessa sa kanya ng walang anumang hadlang. Kaya bakit hindi? Bakit hindi ano? Putol ni Madam Vanderbilt at nagmamadaling nagtanong. Bakit hindi natin ilantad ang bagay na ito para malaman ng lahat sa Baseburg na si Maisie ay isang babaeng hindi anak at hindi iginagalang ang mga nakatatanda sa kanyang pamilya? Ito ay dapat masiraan ng hiya at masira ang kanyang reputasyon. Tumanggi akong maniwala na hindi na tayo makakabawi sa beach na iyon. Sa gabi, sa Goldman Mansion, nagsuot si Maisie ng custom-made one-piece evening dress at lumabas ng dressing room. Ang kaaya-aya at marangyang damit ay nagmukhang napaka-elegante at intelektual habang ipinakikita niya ang kilos ng isang sophistikado at edukadong binibini. Kailangan ko ba talagang magbihis ng ganito para lang kumain? Sumulyap si Maisie kay Nolan na may pagdududa. Napagtanto niya na tila gustong-gustong makita ni Nolan ang kanyang pananamit. Bahagyang umawang ang labi ni Nolan. Maghahaponan tayo kasama ng aking lolo sa pagkakataong ito. Ang lolo mo, nagulat si Maisie. Lumapit si Nolan sa kanya, itinaas ang braso para yakapin siya, at ngumiti. Oo, ito ay isang piging ng pamilya, gayon pa man. Pwede bang hindi ako pumunta? Napaiwas ng tingin si Maisie, nagtataka kung bakit palagi siyang lumalaban sa tuwing may piging ng pamilya. Para bang alam niya ang mga alalahanin nito, bigla siyang binuhat ni Nolan. Pinulupot ni Maisie ang kanyang mga braso sa kanyang leeg nang hindi namamalayan, ngunit pagkatapos ay inihiga siya nito sa kama. Hinalikan ni Nolan ang kanyang balingkinitang leeg at hininaan ang kanyang boses. Huwag kang mag-alala, pagamat masama ang ugali ng lolo ko, isa lang siyang mabait na tao. Nolan, hindi mo ba sinabi na kakain tayo? Namula ang pisngi ni Maisie. Maging mabait, natigilan si Maisie. Ipinulupot ni Maisie ang kanyang braso kay Nolan at nagpakita sa labas ng VIP Room 01 sa restaurant ng Grand Courtyard Hotel. Tinalikot niya ang kanyang buhok at walang ideya kung magulo ang kanyang makeup. Nasulyapan ni Nolan ang kanyang nag-aalalang itsura, sumandal sa kanyang tainga, at marahan siyang inaliw. Huwag kang mag-alala, ang ganda mo. Ang aking asawa ay isa ng makapidyo hiningang mapang-akit na babae. Hindi niya kailangang magbihis ng kusa para makamit iyon. Siyempre, lalo ko pa siyang pinapamuka sa mundong ito para iwasan siya ng ibang lalaki dahil sa kawalan ng tiwala. Kung nais ng isang lalaki na ang kanyang babae ay hindi mapaghihiwalay sa kanyang sarili, dapat niyang palaging ibigay sa kanya ang lahat ng pagmamahal na nararapat sa kanya. Siya dapat always do his best to spoil her and develop her temper para layuan siya ng ibang lalaki dahil sa takot. Sa ganoong paraan, ang nasabing lalaki ay magiging ang tanging lalaki na magpapakasal sa kanya, hindi ba? Kabanata 236. Binigyan siya ni Maisie ng patagilid na tingin. Palagi niyang nararamdaman na napakaamo nito. Pinuksan ng waiter ang pinto, at may ilang tao ang nakaupo sa isang round table na kasya ang 15 tao sa malaki at marangyang gininto ang pribadong silid. Nakaupo ang 3 Rugrats sa tabi ni Mr. Goldman Sr., at nagulat si Maisie sa lalaking may buhok na kulay abo na nakaupo sa pangunahing upuan. Siya ba ang lolo ni Nolan? Pero bakit may halong lahi ang itsura niya? Habang hindi nagbabahagi sina Mr. Goldman Sr. at Nolan, ang parehong mga tampok. Sa pagkakataong iyon, napansin din niyang may isang magandang babae din ang nakaupo sa mesa. Mommy, Daddy, upo dito. Ikinaway ni Daisy ang kanyang maliit na kamay sa kanila. Pinulupot ni Nolan ang kanyang braso sa baywang ni Maisie, dinala siya sa 2 bakanting upuan, at umupo. Nakangiting sinabi ni Mr. Goldman Sr. kay Titus, pare, ito ang biolohikal na ina ng mga bata, si Maisie Vanderbilt. Nilinga ni Maisie ang matanda at magalang na tumanggo. Ikinagagalak na makilala ka sa wakas, Mr. Goldman. Kinawayan ng matanda ang kanyang kamay at tumugon ng walang pakialam, ito ay hapunan lamang ng pamilya. Hindi na kailangan ang lahat ng mga formalidad na iyon.
Pagkaupo ni Maisie ay inangat niya ang ulo niya at nagkataong nakipagpalitan ng tingin sa babaeng nakaupo sa tapat niya. Ang lamig na kumikinang sa ilalim ng mga mata ng babae ay bumuo ng isang matalim na kaibahan kapag inilagay sa itaas mismo ng matingkad ng ngiti na kanyang binibigay. Nakita niya ang babae na lumipat ang tingin kay Nolan. Nolan, hindi ko inaasahan na ikinasal ka. Hindi pa sila kasal, Mr. Goldman Sr., sagot nito matapos ipaalala ni Rowena. Pagkatapos ay lumingon siya at tinanong sina Nolan at Maisie, nga pala, Z, kailan niyo balak magpakasal? Oo, Daddy, kailan ka magpapakasal kay Mommy? Tiningnan ni Colton si Nolan gamit ang mabilog at basa nitong mga mata. Sumulyap si Nolan kay Maisie at ngumiti. Papakasalan ko ang mommy mo kapag gusto na niya akong pakasalan. Madiin na kinurot ni Maisie si Nolan gamit ang kamay na nakalagay sa ilalim ng mesa. Kumunat ang noo ni Nolan at sa isang iglap ay hinawakan niya ang kamay niyang hindi mapakali. Ang babaeng ito ay talagang nagiging pag-alit kapag binanggit ang salitang, kasal. Siya ay sumiping sa akin at nagsilang pa ng 3 anak para sa akin. Paanong may dahilan para hindi niya ako pakasalan? Medyo nagulat si Rowena nang mapansin niya ang pabago-bagong ekspresyon ni Nolan habang nakatitig kay Maisie. Hindi kailanman ginawa ni Nolan para sa sinumang babae. Pinutol ni Titus ang kapaligiran sa sandaling iyon. Sige, sige, gutom na gutom ako kaya makakain ako ng kabayo ngayon. Kunin mo na ang mga waiter na ihain na tayo ng pagkain. Ang 3 Rugrat ay hindi masyadong pamilyar sa kanilang lolo sa tuhod, kaya mas pinili nilang manatiling malapit sa kanilang lolo, marahil dahil medyo mabagsik din ang hitsura ni Titus. Habang kumakain, paminsan-minsan ay bumabalik ang tingin ni Rowena sa babaeng nakaupo sa tapat niya. Ano ang gagawin mo, Miss Vanderbilt? Sinalubong siya ni Maisie ng tingin at ngumiti. Isa akong jewelry designer. Ang aming mommy ay ang kilalang taga-disenyo ng alahas sa buong mundo, si Zora. Si Daisy, na pinapakain ni Mr. Goldman Sr., ay ngumisi mula tenga hanggang tainga. Matagal din niyang tinitigan si Rowena na parabang nagpapakita siya ng sarili habang nagsasalita. Patuloy ang pagsilip ng babaeng ito sa lalaki ni mommy, ibig sabihin ay napakadelikadong babae. Natigilan si Rowena, at tila alam niya ang pagiging maingat na kumikislap sa mukha ng batang babae. Nanumpalang ba ng soberanya ang babaeng ito sa ngalan ng kanyang ina? Ito si Rowena Summers. Kilala niya si Nolan at ang 3 magkakapatid na Lawson. Mula pa noong sila ay maliliit na bata, ngunit pagkatapos ay pumunta siya sa ibang bansa upang maranasan ang buhay kasama ang lolo ni Nolan. Ang mga junior na ito ay madalas na naglalaro ng magkasama noong sila ay bata pa. Marahil dahil natatakot siyang mag-overthink si Maisie, binigyan siya ni Mr. Goldman Sr. ng isang napakaangkop na pagpapakilala. Sobrang nasiyahan din siya kay Rowena. Kung hindi nagsilang ng 3 anak si Maisie kasama ang kanyang anak, malamang naisinaalang-alang niya muna si Rowena kung may sasabihin siya pagdating sa pagpili ng kanyang manugang. Gayunpaman, pagkatapos na makilala si Maisie ng kaunti, napagtanto niya na si Maisie ay isang mas angkop na manugang na kandidato kung ihahambing kay Rowena. Kung tutusin, si Maisie lang ang taong kayang kontrolin ang kanyang anak. Kabanata 237. Napangiti si Maisie ngunit hindi umimik kahit isang salita. Ibinaba ni Titus ang baso ng alak, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging mas mahigpit nang magsimula siyang magtanong. Maaari bang kunin ng dalagang ito na mukhang mahiyain at mahiyain ang posisyon bilang kinabukasan na may bahay ng mga Goldman? Dahil sa sinabi ng matanda, medyo na-tense at kinakabahan ang kapaligiran. Sa kanyang mga mata, ang hinaharap na may bahay ng mga Goldman ay hindi dapat maging isang mesla na dalaga. Dapat niyang magawa ang malalaking tagumpay at magagawa rin niyang humanga sa iba. Ngunit nang mapansin niya ang lamang at kahinaan ng babaeng nakaupo sa harapan niya, likas na sa kanya ang pagtatanong dito. Ibinalik ni Rowena ang kanyang tingin ng may bahagyang pagkatuwa ang sumili sa kanyang ekspresyon. Alam niya ang pamantayan ng matanda para sa kanyang apong babae. Kailangan niyang matulungan man lang ang mga Goldman, at kailangan niyang maging pamilyar sa lahat ng bagay na nauugnay sa mga Goldman. Pagkatapos ng lahat, ang mga Goldman ay tumatakbo ng higit pa sa isang ordinaryong imperyo ng negosyo. Kapag ang isang walang kakayahan na babae ang nag-host ng Goldman's banquet at hindi niya magawang makipag-usap o ayusin ang mga deployment, paano siya magiging matriarch ng Goldman? Nagsalubong ang mga pilikmata ni Maisie na parang may gustong sabihin, ngunit hinigpitan ni Nolan ang pagkakahawak sa kamay niya at binigyan siya ng nakakaaliw na tingin. Lolo, sa kasamaang palad,
Ang mga pamantayang pinaninindigan mo pagdating sa pagpili ng iyong apong babae ay hindi nababagay sa akin. I never care about all those criteria when I was eyeing for my woman. Mukha namang solemn na si Nolan. Panay ang tingin ni Rowena kay Nolan. Seryoso ba siya dyan? Umalaklak si Mr. Goldman Sr. Pare, si Nolan ay may sariling mga iniisip at pangitain, hindi banggitin si Z ay hindi kasing sama ng iniisip mo, sa aking palagay. Akala mo mag-ama. Gusto ko lang malaman kung gaano niya kakilala ang mga Goldman. Pagkatapos ng lahat, dapat mong malaman kung ano ang ibig sabihin nito at kinakailangan upang maging ang hinaharap na may bahay ng mga Goldman. Ang hostess of the Goldman's Banquet ay hindi isang titulo na maaaring ipalagay ng sinumang karaniwang Jane. Kung wala siyang kakayahang protektahan ang kanyang sarili kapag may mga problema at isyu sa hinaharap, baka maging pabigat pa siya sa apo ko. Mr. Goldman Sr., ibinuka ang kanyang bibig ngunit walang sinabi. Talagang hindi niya sinabi kay Maisie ang tungkol sa kabilang panig ng mga Goldman, ngunit hindi rin niya alam kung may sinabi sa kanya si Nolan tungkol doon. Naiintindihan ni Maisie ang tila iminumungkahi ng matanda. Sa pag-iisip kung ano ang sinabi sa kanya ni Nolan bago ito, napagtanto niya na ang mga Goldman ay tila higit pa sa isang imperyo ng negosyo. In my opinion, hindi siya bagay kay Rowena. Si Rowena ang nasa tabi ko all this while, kaya alam ko talaga kung gaano siya kagaling. Tiyak na makumbinsi ang lahat sa pamilya kung siya ang magiging may bahay ng pamilya. Isang magiliw ng ngiti ang ibinigay ni Rowena nang banggitin siya ni Titus at mahinhin na sinabi, Lolo, huwag mo akong pagtawanan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Walang pakialam ang matanda sa iniisip ng iba. Inisip niya ang tungkol sa mga pangmatagalang bagay, na hindi isang bagay na malulutas lamang ng isang magandang relasyon. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Nolan. Mahigpit niyang idiniin ang mga labi sa isa't isa para bumuo ng walang pakialam na linya at sa kadahan-daang binuksan. Hindi kailangang harapin ng aking asawa ang mga bagay na iyon, at hindi ko intensyon na kunin ang gulo na iniiwan mo. Brat, ganito ba ang pakikipag-usap mo sa iyong lolo? Talagang sinabi niya na wala. Siyang planong kunin ang Goldman's Banquet. Mukhang malamig ang ekspresyon ni Nolan. Wala akong planong sundan ang yapak ng lolo sa tuhod, lalo pat matuto sa kanyang mga aralin. Kung tutusin, bigo pa siyang protektahan ang sarili niyang babae kahit na nagawa niyang alagaan ang lahat ng mga kalat na iyon, hindi ba? Bastard ka! How dare you! Pare, huminahon ka, nandito na ang mga bata, pinutol ni Mr. Goldman Sr., ang pag-aalboroto ng kanyang ama at pagkatapos ay sinubukang hikayatin si Nolan. Huwag kang masyadong agresibo kapag kausap mo ang lolo mo. Ito ay isang hapunan ng pamilya, kaya bakit mag-abala na gumawa ng ganoong kaguluhan at gawing masama ang lahat? Pinandilatan ng matandang lalaki si Mr. Goldman Sr. Hindi ko pa inaamin na pamilya tayo. Halatang hindi niya kinilala si Maisie bilang kanyang apo. Kabanata 238. Kung hindi mo nakikilala si Z, makakaalis lang ako sa lugar na ito kasama siya. Sinalubong ni Nolan ang nagtatampo na tingin ng matanda. Tinatakot mo ba ako? Galit na galit si Titus. Ang brat na ito ay nagsilang pa lamang ng 3 maliliit na tao, at puno na siya ng sarili. Kinakabahang sinulyapan ni Rowena si Nolan. Nolan, itigil mo na ang pang-aasar sa lolo mo. Hindi siya pinansin ni Nolan at sumagot, oo, binyantaan lang kita. Sige, umalis ka na sa harapan ko. Bakit ko iisipin ang nararamdaman mo kapag kumakain ako ng hapunan? Malakas na ibinagsak ni Titus ang kanyang mga kubyerto sa hapagkainan, at biglang lumundag ang kanyang dominanteng aura. Biglang naging matigas ang kapaligiran. Hawak-hawak ni Nolan ang kamay ni Maisie at tatayo na sana, ngunit hinayla siya ni Maisie pabalik sa kanyang upuan at tumingin ng diretso kay Titus. Sir, hindi mo na lang dapat husgahan ang libro sa cover nito. Hindi mo nga ako kilala, kaya hindi pa ba masyadong maaga para mag-conclude ka tungkol sa akin? Bahagyang nagulat ang matandang lalaki na inaakala niyang matatakot ang dalaga sa pag-atras ng ilang hakbang sa biglaang lumabas sa bibig nito. Gayunpaman, ikaw ay isang medyo may kumpiyansa na babae, hindi ba? Ngunit lahat ng usapan ay hindi ka madadala kahit saan kapag nariyan ako. Kung gayon ano ang nasa isip mo? Mahinahong tanong ni Maisie. Tumawa si Titus. Pagkatapos ng 1 linggo, maniniwala ako na sapat ang iyong kakayahan kung makakamit mo ang magagandang resulta sa militar sa kalahating buwan. Tiyak na hindi ka matutulungan ni Nolan habang ikaw ay naririto. Kung hindi, hindi ito mabibilang. Lolo, ano ang ibig mong sabihin? Ang pagpayag kay Maisie,
na hindi pa nakikibahagi sa anumang pagsasanay, na sumali sa hukbo sa loob ng kalahating buwan ay isang pagdurusa sa sarili nito, lalo pa ang paghiling sa kanya na makamit ang magagandang resulta sa loob ng yugto ng panahon. Nadama ni Mr. Goldman Sr. na ito ay hindi rin makatarungan. Pare, ikaw ay, anong mali? Iniisip ba ninyong dalawa na pinapahirapan ko siya? Tanong ni Titus habang nakatingin kay Maisie, so will you accept the challenge? Talagang pinaplano niya itong paatras sa mahihirap na gawain na dinala niya. Siya ay isang babae lamang na hindi nakatanggap ng anumang uri ng mahigpit na pagsasanay. Imposibleng makamit ang magagandang resulta sa loob ng kalahating buwan kahit na siya ay sumali sa militar. Hindi na mukhang magkaibigan ang mga titig ng tatlong Rugrat. Ang matandang geezer na ito ay sadyang nakakahiya kay Mommy. Nang makitang walang sinabi si Maisie mula ng pangalanan ng kondisyon, naisip ni Rowena na siya ay natigilan. Paano kayang pamahalaan iyon ng isang ordinaryong babae na hindi nakatanggap ng anumang pagsasanay? Kaya, nagsalita siya sa ngalan ni Maisie, Lolo, hindi na kailangang pahirapan si Miss Vanderbilt. Kung tutusin, iba si Miss Vanderbilt sa atin. Ano ang pinagkaiba? Hindi ba't ikaw ay isang kabataan lamang na hindi nakatanggap ng anumang pagsasanay noong una kang sumali sa militar? Walang anumang exception sa tuwing ako ang namumuno. Malinaw ang ugali ng matanda, hindi siya matitinag kapag nakagawa na siya ng desisyon. Nagtatampo ang ekspresyon ng mukha ni Nolan, at nang may sasabihin pa sana ay pumayag si Maisie nang walang pag-aalinlangan. Okay, tatanggapin ko ang kondisyon. Natarante si Rowena ng ilang segundo, ngunit agad ding nawala ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Ito ang desisyon na ginawa mo. Hindi kita pinilit. Nang makitang mayroon siyang lakas ng loob na tanggapin ang hamon, nadama ni Titus na minamaliit niya ang dalagang ito. Ngunit nang siya ay nasiyahan sa kung ano ang nangyari, bigla niyang napansin ang isang matalim na pandidilat. Sa unang tingin, ito pala ay isang liwanag na nagmula sa isang maliit na bata. Walang pakialam na tumingin si Wayland sa malayo nang makipagpalitan siya ng tingin kay Titus. Hindi niya gusto si Titus. Ang geezer na ito ay napahiya sa kanya. At maaalala niya ang pangyayaring ito. Pagkatapos kumain, lumabas ng hotel sina Maisie at Nolan kasama ang kanilang mga anak. Galit na galit sina Daisy at Colton. Hindi namin gusto si Lolo. Hindi siya kasing galing ni Lolo. Hinimas ni Maisie ang kanilang maliliit na ulo. Anong kalokohan ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Siya ang iyong lolo sa tuhod. Kabanata 239. Kung tutusin, hanggat sila ay mga anak ni Nolan, hindi magbabago ang pagkakamag-anak. Inilayo ni Colton ang kanyang mukha. Kahit anong mangyari, hindi ko siya gusto. Hindi nagsalita si Wayland. Ang alam lang niya ay hindi niya pakikitunguhan ng maayos ang sinumang nagmaltrato sa kanyang ina. Nolan, naabutan sila ni Rowena. Walang pakialam si Nolan at hinawakan ang kamay ni Maisie. Anong problema? Tumingin din sa kanya si Maisie. Diba obvious na may feelings ang babaeng to kay Nolan? Nolan, huwag kang mag-alala, tutulungan kitang hikayatin si Lolo. Pagkatapos ng lahat, sinabi niya iyon at sinulyapan si Maisie. Kung tutusin, hindi patas na gawin si Miss Vanderbilt sa militar. Napapikit si Maisie. Tutulungan ba niya ako nang walang hinihinging kapalit? Napatitig kay Rowena ang tatlong Rugrat. Paano ilalabas ng babaeng ito ang aura na katulad ng kay Willow? Not to mention na isa pa siyang babae na gustong guluhin si Daddy, gaya ng ginagawa ni Willow. Bahagyang nanlabo ang mga mata ni Nolan, ngunit hindi siya umimik. Ngumiti ng mahina si Maisie. Salamat sa iyong kabaitan, Miss Summers. Ngunit ako ay isang babae sa aking mga salita. Medyo nanigas ang ngiti sa mukha ni Rowena. Talaga, nag-aalala lang ako sa iyo, Miss Vanderbilt. Kakailanganin mong magtiis ng maraming paghihirap kapag nasa militar ka. Napagtiisan ko ang lahat ng maiisip ko. Bakit ko pa aalalahanan ang buhay militar? Pagkatapos ngumiti ni Maisie, binawi niya ang kamay niya kay Nolan at naunang naglakad patungo sa sasakyan kasama ang mga bata. Magsasalita pa sana si Rowena, ngunit sinundan ni Nolan si Maisie matapos makitang umalis ito. Sa pagtingin sa mga figure ng ilang taong umaalis, hindi mapigilan ni Rowena na higpitan ang mga kamao na nakapatong sa gilid ng kanyang katawan. Habang sila ay nasa daan pabalik, tumikim si Nolan at tinitigan ang dalaga na nakaupo sa tabi niya habang naka-cross arms. Tapos ngumiti siya. Pumayag ka bang tanggapin ang hamon ni Lolo dahil ayaw mong makipaghiwalay sa akin? Kung hindi, bakit siya papayag sa mahirap na kahilingan ng matanda? Ayaw niya talagang umalis sa tabi ko.
Sinulyapan siya ni Maisie at sumagot, nag-o-overthink ka. Ayoko lang ng feeling na minamaliit ako. Kahit anong sagot niya, natuwa si Nolan. Ngunit pagkatapos, actually, nagsisimula na akong magsisi. Pamantong hininga si Maisie at tinignan siya sa mga mata. Masyado akong impulsive kumilos. Kung hindi ako pumayag sa matanda, baka pwede akong. Lumamlam ang mga mata ng lalaki bago pa ito matapos magsalita, habang ang ekspresyon ay naging malungkot habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Gusto mo bang magalit sa akin? Bahagyang ngumiti si Maisie. Nakapili na ang lolo mo ng mapapangasawa mo. Sa tingin ko, napakaganda ni Miss Summers. Dapat siyang sumunod sa iyong mga pamantayan. Nagsimulang lumitaw ang matingkad na ekspresyon sa masungit na mukha ni Nolan nang marinig niya ang mga salitang iyon. Bahagya pa siyang nagtaas ng kilay. Nag-iinarte ka ba dahil lang dito? Pinibigyan kita ng isa pang pagkakataon, hindi ba? Nagkibit balikat si Maisie. Kung ang insidente mula sa 6 na taon na ang nakakaraan ay hindi naganap at hindi ako nabuntis mula sa kaganapang iyon, ang lahat ay maaaring bumalik sa kung paano ito orihinal. Sumandal si Nolan, idiniin siya sa upuan, at kinurot ang kanyang baba. Hindi ko kailangan ng pagkakataong ito. Paparusahan kita ng mahigpit kong. You dare push me to another woman once again, kaya tandaan mo yan. Katumbas, nag-aapoy ang pisngi ni Maisie habang nakatingin sa malayo. Ang parusa mo noon pa man, ayan na. Ito ay palaging ang parehong lumang trick. Natutuwa akong naalala mo. Umupo ulit si Nolan sa kanyang upuan at niluwagan ang kwelyo ng kanyang kamiseta, ngunit ang mga labi ng kanyang mga labi ay buong pagmamalaki. Yui, tingnan mo ito. Tinala ni Kennedy ang isang pang-araw-araw na pahayagan sa mesa ni Maisie at iniabot ito sa kanya. Isinulat sa malalaking titik sa harap ng pahayagan na si Maisie ay hindi isang anak na babae at binabalangkas ang kanyang mga kamag-anak upang makakuha ng katarungan sa negosyo ng kanyang pamilya. Sa unang tingin, malinaw na ito ang ganti ni Madam Vanderbilt at Yanes. Mukhang persigido pa rin ang mga ito, at sadyang hilahin siya sa putikan para lang sir-on siya. Kabanata 240, tila hindi na kailangan pang maawa si Maisie. Sa Vanderbilt Manor, nakita ni Stephen ang mga headline sa pahayagan at nabasag ang pahayagan sa mesa dahil sa purong galit. Si Layla, na nagdadala sa kanya ng mga prutas, ay napatingin sa laman ng dyaryo at nagkunwaring nabigla. Steph, bakit si Z ang pinag-uusapan nitong balita? May hindi pagkakaunawaan ba? Alam ni Stephen na ang artikulo ng balitang ito ay dapat na may kinalaman sa kanyang ina at hipag. Nagtatampo ang ekspresyon niya sa isang iglap at hindi niya sinagot ang mga tanong. Tumaba si Willow at sadyang napabulalas, sinadya ni Maisie na kumuha ng abogado para dayin sina Lola at Tita Yanes. Nakita ko lang sa mga papel. Willie, huwag kang gumawa ng ganoong katapangan. Nagkunwaring ay nalalaya ni Layla si Maisie. Paano sila matapang na pag-angkin? Nabasa ko ito gamit ang aking sariling mga mata. Kung ganon, hindi rin ba niloloko ni Maisie si Dad? Pumayag na si Dad na ilipat sa kanya ang shares niya, pero nakipagsabuatan pa rin siya sa isang abogado para dayin sina Lola at Tita Yanes. Hindi pinansin ni Willow ang ekspresyon ni Stephen habang nagdadaldol siya. Labis niyang hiniling na sana ay talagang pakinggan siya ng kanyang ama at sana ay hindi niya maintindihan si Maisie. Gayunpaman, nang malapit nang ipaalala sa kanya ni Layla ang pagkabalisa, hinampes ni Stephen ang mesa, at ang kapaligiran sa manor ay nagyelo sa isang iglap. Wala kang posisyon para magkomento sa ginawa ng kapatid mo. Pero anak mo rin ako. Alam mo pa ba ang tungkol sa katotohanan na ikaw ang aking anak? Nagtatampo ang mukha ni Stephen habang ngumuso, minsan na nga akong niloko mo, at gusto mo akong gawing kalokohan sa pangalawang pagkakataon. Napakagatlabi si Willow nang makaramdam siya ng hinanakit. Nang makita ni Layla na sinisigawan ni Stephen ang kanyang anak para kay Maisie, maiisip na mas mababa na ang katayuan ni Layla at Willow sa kanyang puso kaysa kay Maisie. Nang makitang umakyat si Stephen na may malungkot na ekspresyon, hindi mapigilan ni Layla ang pagkayam ng kanyang mga kamay. Siya ang unang nagtrato sa amin ng mag-ina. Sa gabi, naghihintay sina Yanes at Madam Vanderbilt para sa paglitaw ng anumang maliliit na paggalaw sa internet sa hotel. Isang buong araw na lang nalantad ang balita, bakit hindi umaatake ang mga netizen kay Maisie sa kanyang mga social media account. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Yanes mula kay Linda. May sinabi si Linda kay Yanes sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Napatayo si Yanes sa takot, at ang kanyang mukha ay namutla sa isang iglap. Ano, may nangyari ba kay Hector?
Halos mawala ito kay Madam Vanderbilt nang marinig iyon. Si Hector ay ang kanyang nag-iisang apo na maaaring matiyak ang pagpapatuloy ng puno ng pamilya ng mga Vanderbilt. Parehong babagsak sina Madam Vanderbilt at Yanes kapag may nangyaring sakuna sa kanya. Wala na sila sa mood na maghintay ng resulta ng kanilang mga aksyon, kaya nagmadali silang bumalik sa Coralia. Sa kabilang banda, si Layla, nagamulong-gulong sa kama kasama si Yorick, ay hindi nakakalimutang purihin siya habang binabastos si Stephen. Yorick, how I wish Stephen could be half as good as you are when it comes to know how to appreciate isang babae. Niloko ni Yorick ang kanyang asawa kasama si Layla, at ang huli ay nagsimulang lumaki sa kanya. Hindi naiwas ang May na si Yorick sa pag-iisip kay Yanes, na may pag-iisip ng isang babaeng magsasaka mula sa kanayunan at kasing konserbatibo ng isang tao sa panahon ng kanyang ina. Paano siya magiging kaakit-akit at sexy gaya ni Layla? Not to mention her moves. Maswerteng bastard talaga si Stephen. Tinaas niya ang baba ni Layla. Kawawa naman si Stephen kung hindi kanya alam kung paano ka pahalagahan. Huwag kang mag-alala, mas maganda ang pakikitungo ko sa iyo kaysa sa kanya. You perv, hindi ka ba natatakot na malaman ni Stephen ang tungkol sa atin? Tanong ni Layla habang nakayakap sa kanya. Base sa kanilang pangangatawan, si Yorick, na madalas mag-ehersisyo, ay talagang mas malakas kaysa kay Stephen. Dahil hindi ka natatakot na malaman, ano ang dapat kong katakutin? Muling lumubog ang mood ni Yorick. Tumalikod siya at idiniin siya sa kutsan. Tinanggihan at kinulit siya ni Layla, at tumunog ang cellphone ni Yorick sa sandaling ito. Nakaramdam ng kakaibang sama ng loob si Yorick nang magambala siya. Hindi man lang niya nilinggan ang caller ID at hindi pinansin ang tawag. Nagpatuloy ang mga aksyon hanggang sa makalabas ang dalawa sa tirahan ni Layla. Napaka-intimate pa rin nila nang maghiwalay sila sa isa't isa. Gayunpaman, hindi nila alam na may nakasquat sa anino at kumukuha ng litrato sa kanila gamit ang cellphone.